Nagyayaya nga si Tito Mango ngayong araw para maglakad-lakad kaming lahat dito sa downtown. Sabi nga sa weather forecast, uulan daw mamaya. Pero sige, lakad pa rin kami. Dumiretso nga kami dito sa Monster Kakigori. Sabi ni Tito Mango, gusto niya kumain ng dessert. Meron daw siyang papakita sa inyo na madalas niyang ino-order dito. Dito nga kami nakaupo mismo sa harapan kaya nakikita namin kung paano nila ginagawa itong mga dessert na to. Madalas na nga dito yung mga barkada pero ako, first time ko to na may experience. Malungkot nga rin pala si Erin ngayon kasi nga hindi namin kasama si Michael. Si Michael pala kasama nung mami niya na nag-camping naman. Ito na nga yung unang in-order ni mami. Ang sabi niya, tikman daw namin at masarap daw to. Hindi ko nga alam kung anong lasa nito eh. First time ko nga to natitikman kaya sinabi niya, sige tikman mo na. Akin na yung camera at ako na magbibideo. Aba nung natikman ko masarap nga pala. Kaya lang medyo mahal pala itong mga ganito. Aabot niya yata ng $8. Makikita mo nga rin na busy itong mga empleyado nila rito. At nung matapos na nga yung in-order ni mami, nako, akala ko dambuhalang ice cream. Ang laki-laki, kita nyo naman mga ka-Berks. Sabi ko nga kay Tito Mango, baka naman pwede na pa-picture ako dyan. First time ko na makita yan. At dahil nga sa taga-bundok ako, nagpa-picture ako. Siyempre, ipopost ko to sa Facebook. At hindi naman akong kakain ito, no? Titikman ko lang yan. Ano ako, nahihilong talelong? Yung pinakamatamis pala dyan, yung nandun lang sa pinakataas, yung ice cream. Pero nakita nyo ba, yung nakapalibot dyan, yung mango na yan, at saka yung konting gatas na yan, yan lang talaga yung nandyan sa harapan. Dinikit lang yan para matakpan yung yelo. Kasi lahat pala yan, puro yelo lang. Kinoveran lang pala ng mango jelly ba yan o mango jam? Yung pinakalabas nitong ice na to para magmukhang isang malaking dessert. Pero ang totoo, puro yelo lang pala talaga sa loob yan. Aba nung tikman ko nga naku, puro yelo nga lang pala talaga. Tawa nga rin ako ng tawa pati kasi ako na-scam. Pagkatapos nga namin doon, dumiretso na kami dito sa park. Lakad-lakad kami. Sobrang haba talaga tong park dito sa Calgary. Talagang ikaw magsasawa at ikaw talaga ang mga ngawit sa kalalakad sa sobrang haba. Ka-Berks, meron din palang ganito sa Canada Di ba ito yung kalunay? Hindi, parang kulitis. Kulitis yan. Ayan, ang dami pa rito tama ba ako ka-Berks? Kulitis ba to? Ayan diba? Masarap igisa to. Ang dami nga rin palang mga squirrel dito sa park. Talagang maiengganyo ka sa panonood sa kanila sa sobrang dami nila dito Dito naman meron ditong white raspberry mga ka-Berks. Wow. Mahal to, di ba? Mahal. White raspberry. Ayun nga. Italian parsley. Matamis. Matamis? Matamis? Matamis daw kota. Ito! Ayun sa ilalim. Sa park naman to, di naman siguro to bawal, no? Yayo kang Golden Hill go. Sabihin na naman nila, ay mga Pilipino talaga, mami, dami pa, Dali sa dito. Diba? Dito ka lang makakita nito. Mahal-mahal na ito. Laban daw sa sugar yan. Correct. Dahil panglaban to sa diabetes. Kalalakad nga namin. Nakarating na kami rito sa Peace Bridge. Biruin mo, mula doon sa condo ni Tito Mango sa downtown hanggang dito, layo na nun Naglabasan nga lahat ng tao mula sa bahay nila at nandito nga lahat sa park kasi nga sobrang init ngayon. First time ko nga na makita na ganito kadami yung tao dito sa Peace Bridge. Nadaanan nga rin pala namin na mayroon pala ritong kumakanta, may banda pala, libre concert, kaya ang daming tao dito. Pati nga yung mga nagra-rafting dito sa rumaragas ang tubig dito sa ilog. Nako enjoy na enjoy din Ang layo na talaga ng nilakad namin. Biruin mo doon kami galing sa downtown, ngayon dito na kami. Ka-Berks, panahon na naman ng apple dito sa Canada. So alam nyo na, kita nyo naman kung gaano kadami yung bunga ng apple na to. Wow! Daming bunga No? Maliit lang yan Pagod na kami sa sobrang layo ng nilakad namin. Biruin mo mula dito sa downtown hanggang sa Foothills Hospital, hanggang sa bumalik kami sa Kensington, hanggang sa makabalik kami dito sa downtown. Nako,
Sobrang haba talaga. Inabot kami ng halos 3 oras sa paglalakad. Kaya naman napagkaisahan na namin na sumakay na kami ng tren mula rito hanggang doon kala Tito Mango. 6 o'clock nga kami nag-start na maglakad. Ngayon alas 9 na. 3 oras nga pala talaga kami naglalakad. Kaya naman pagdating ng tren, naku, sakay kami kaagad. Buti na lang talaga dito sa downtown. Libre ang pagsakay sa tren. 4 na istasyon ba? 5 o 6 na istasyon na libre. Basta dito ka lang sa downtown. Hindi na nga muna kami dumiretso doon sa kondo ni Tito Mango kung saan nakapark yung sasakyan ni Tito Epi. Dahil sa sobrang gutom namin, dumiretso na kami dito sa bagong kainan ng mga Vietnamese food. Kung taga rito ka sa Calgary, kung alam mo ang You and Me o yung Coco na magkatapat lang, dito rin sa kabilang side, ito yung bagong tayong Vietnamese restaurant. Napakalinis, at saka ang daming tao dito. Ang hindi namin alam ngayon kung paano kami uuwi kasi nga nasa forecast na uulan ngayon. Nako, ayan na nga, kita nyo sa labas. Ang lakas ng ulan mga ka-Berks. Nagpatila pa nga kami ng ulan hanggang sa sabi na may-ari, magsasarado na sila so wala na kaming choice. Kahit umuulan, sige, sugod na kami para umuwi. Anak naman talaga ng tipaklong, oo. Magandang araw po, Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa Thank you. Need any more sauce, just let us know. Thank you. More sauces to have? Are you guys waiting for anything? That's all. Thank you. Uy, ka-Berks! Pakuha naman kaya para meron naman ako makuha. Here's na, enough sauce. Can I put some more sauce? Ano, grabe siya. Sige, lagay mo. Ay, grabe. Pero sobrang tamis siya. Hindi ko makakain yan, uy. Ala, grabe siya. Tuwan-tuwa siya. Pati yung pusli ng meeting ko, nanginilo.